Sa bawat school program, laging may isang bakanteng upuan sa pinakadulo. Doon palaging nakaupo si Mang Lito, tahimik, simple ang damit at laging maagang dumarating. Anak niya si Bea, honor student, mahusay magsalita at pangarap maging abogado. Pero may isang bagay na ikinahihiya ni Bea. Janitor ang tatay niya sa mismong paaralan. Isang araw, habang may practice para sa graduation speech, may kaklase siyang nagbiro. "Uy Bea, tatay mo ba yung naglilinis ng CR?" May nagtawanan. Ngumiti si Bea, pero sa loob niya may hiya. Pag-uwi niya, sinabi niya, "Tay, baka pwedeng huwag na kayong umattend sa graduation." Natigilan si Mang Lito. "Bakit anak?" "May mga bisita po kasi, nakakahiya lang." Tahimik si Mang Lito. Tumango lang. "Sige anak, dumating ang graduation, punong-puno ang gym." Tinawag ang pangalan ni Bea bilang valedictorian. Umakyat siya sa stage. Huminga ng malalim. Tumingin siya sa audience. Hinahanap niya ang isang mukha. Wala sa harap. Wala sa gitna. Napatingin siya sa pinakadulo. Doon, sa likod, nakatayo si Mang Lito. Hindi nakaupo. Ayaw makisiksik. Nakangiti lang. Biglang may bumalik na alaala kay Bea. Ang tatay niyang nag-o-overtime para mabayaran ang review center. Ang tatay niyang umuuwi ng may amoy bleach, pero may dalang paborito niyang tinapay. Ang tatay niyang tahimik lang pero laging present. Biglang nabago ang speech niya. Sa harap ng lahat, sinabi niya, "May gusto po akong pasalamatan. Ang taong nagturo sa akin na walang maruming trabaho, marumi lang ang tingin ng tao." Napatingin ang lahat. "Ang tatay ko po, na janitor ng paaralang ito." Tahimik ang gym. Habang ako po ang nag-aaral sa loob ng classroom, siya ang naglilinis ng sahig na tinatapakan ko. Habang ako ang tinatawag na matalino, siya ang nagturo sa akin ng tunay na dignidad. May ilang estudyanteng napayuko. May ilang magulang na napangiti. Unti-unting nagpalakpakan ang buong gym. Sa unang pagkakataon, si Mang Lito ay hindi nakatayo sa dulo. Tinawag siya sa stage. Habang umaakyat siya, hindi na siya janitor sa paningin ng lahat. Isa siyang ama. At sa mga mata ni Bea, isa siyang bayani. Pag-uwi nila, sabi ni Bea, "Tay, pasensya na po." Ngumiti si Mang Lito. "Anak, hindi mo kailangang ikahiya ang pinanggalingan mo dahil yan ang pundasyon mo." Doon niya naunawaan, ang tunay na tagumpay ay hindi kung gaano kataas ang narating mo, kundi kung gaano mo pinararangalan ang mga taong nag-angat sa iyo. Hindi kailanman nakakahiya ang magulang na nagsusumikap, dahil ang pinakamalinis na kamay ay hindi yung hindi nadumihan, kundi yung marunong magtrabaho para sa pamilya.